Yan, hello mga boss. Magandang gabi. Yan. Yan, meron tayo agad mga nanonood. Paki-share. Kwentuhan tayo ngayong gabi. Yan. Kwentuhan. Papaw. Yan. Kwentuhan mga boss. Kwentuhan tayo ngayong gabi. Yan. Hello kay Mark Joseph. Yan. Good evening mga boss. Nakadalawang live tayo ngayon. Dalawang live sa FB tapos meron din sa TikTok. Kwentuhan lang tayo. Kwentuhan tayo ngayong gabi. Yan, sige. Paki-share. Kwentuhan tayo ngayong gabi. Pag-usapan natin lahat ng problema nyo sa buhay. Ayan, sige mga boss. Good evening. Nakadalawang live tayo dito sa FB, tapos meron din tayo sa TikTok. Ha? Meron tayo sa TikTok, meron tayo sa FB. Good evening. Good evening mga boss. Nakadalawang live tayo ngayon. Sige mga boss. Good evening mga boss. Diretsahang kwentuhan with Eli San Fernando, ha? Boss, anong latest natin? Pag-usapan natin yung mga nangyaring rally. Tapos diretsahan tayo. Address natin diretsahan yan. Hello mga boss, good evening. Diretsahan tayo sa pag-address ng mga question ninyo na hindi nyo naman naririnig sa iba. Dito nyo lang maririnig yan. Okay. Sige, magandang gabi mga boss. Oo, diretsahan tayo. Diretsahan with Eli San Fernando. Yan. Diretsahan tayo mga boss. Yan. Paki-share. Yan, paki-share, paki-share itong live natin. O sige. O game. Kwentuhan, diretsahan. Agad na kwentuhan tayo mga boss. Ang topic natin, to impeach or not impeach? Yan. That is the question. Ayan, that is the question natin. Alam nyo, galing ako sa rally doon sa may EDSA Shrine. Okay. Ngayon, may mga nagsasabi, ano pala ako? Tawag dito, pabor pala ako sa isang kulay. Pabor pala ako sa Alam nyo mga boss, diretsahan tayo ha. Una, hindi ko kagrupo si Trillanes. Di ako naniniwala dyan. Didikit nyo ako kay Trillanes, ibang grupo, ibang tao yun eh. Ba? At ako maniniwala dun. Di ko kagrupo yun at ayoko madikit dun sa taong yun. Malinaw? O yung rally nila, isa lang ang binabanatan. Si Sara Duterte lang binabanatan. Ako, binabanatan ko lahat. Tignan nyo yan si Trillanes, hindi nga mabanatan si Bongbong Marcos eh. Tapos sasabihin nyo, kagrupo ko yan si Trillanes. Hindi ko kagrupo yan, may sariling grupo yan, may sariling pananaw sa buhay yan. Pero para idikit nyo ako dyan, grabe naman kayo. Pangalawa, kahanay ko daw yung mga grupo ng mga NPA. Di ako NPA, hindi ko kagrupo yung mga yon. Di ako naniniwala dun sa paraan nila ng paglaban. Malinaw? O ano pang tanong nyo? So hindi ako kagrupo ni Trililing, di ako kagrupo ng mga NPA. O dilawan daw ako. Putang ina, isa yung mga gagong yun kung ba't naghihirap tayo eh. Di ba?
Alam nyo, yung mga dilawan, isa rin sa mga tarantado yan, isa sa mga dahilan ba't tayo nanghihirap ngayon. Kaya para idikit nyo ako sa mga dilawan, ba naman yan? Oh. So ano na, script nyo? Diba? Malinaw dapat tayo dyan mga boss. Kapag sinabi natin galit tayo sa korupsyon, galit tayo sa lahat ng uri ng korupsyon, ano pang kulay ninyo? Problema sa inyo, puro kayo dikit sa politiko yan, ng mga, di ba puro kayo politiko eh. Kahit anong kulay ninyo, pag pinag-usapan ng korupsyon, dapat kagalitan natin yan. Eh ang problema, halimbawa, usapin ng impeachment. Ayan, ang dami natin ngayon, oh. May 1,000 tayo ngayon. Halimbawa, usapin ng impeachment. Pag-usapan natin impeachment, bakit hindi ako made o bakit hindi ako believe diyan sa panawagan na yan? Eh biruin mo, sino mga nagsusulong ng impeachment? Pare-parehas din ng mga gago, ng mga kurakot, ng mga congressman. 'Di ba? Aasahan nyo yung mag-i-impeach doon sa sinasabi nilang kurakot, eh mga kurakot din. Kita nyo? Malinaw ba yan mga boss? 'Di ba? Sino yung mga maghihiring, sino yung mga didinig doon sa impeachment? Impeachment. 'Di ba mga congressman din, mga senador din, eh yung mga senador at mga congressman na yan, mga mga kurakot din. Ano, pabanalan tayo dito? Pabanalan tayo? Ha? Ayaw nyong i-address yan eh. 'Di ba? Kasasabihin, si Eli ay hindi pala pabor sa impeachment. Ibig sabihin, pabor pala siya sa korupsyon. Oy mga gago, hindi lang impeachment ang paraan para mag-demand ng accountability. Pinagpapalagay nyo na impeachment lang ang paraan para mag-demand ng accountability. Tapos sino mga nagsusulong niyan? Yung mga congressman na bilyon-bilyon, daang milyon din, yung mga pinagkukurakot. Paano nyo ako asahan bilang isang manggagawa, ordinaryong Pilipino na maniwala dyan sa mga congressman na yan? Nadidinig sa impeachment. Eh pare-parehas din ng mga kurakot yung mga yan eh. 'Di ba? Pangalawa, bakit walang nagsasalita laban kay Bongbong Marcos? Bakit walang may lakas ng loob magsalita laban kay Bongbong Marcos? Ha? 'Di ba? Bakit walang may lakas ng loob magsalita kay Bongbong Marcos? Gago rin yun eh. Siya nga pumirma ng sinasabi natin na most corrupt budget in history. O, bakit walang congressman na nagsasalita laban doon? Tapos sasabihin nyo, pumokos tayo lang dyan sa isang Ang sabihin nyo, gusto nyo pumokos sa sa isang politiko lang. Kung gusto nyo ng accountability, damay nyo lahat, imbestigahan natin lahat. Ang problema sa inyo, gusto nyo dumikit lang o kampihan lang yung isa eh. Tapos anong mangyayari? Diba? O halimbawa, may tanong ako. Halimbawa't ma-impeach nga si Sara, sinong gusto niyong pumalit? 'Di ba? Oh. Sinong papalit? Oh. Yan ang tanong natin eh. 'Di ba? Ayan may magandang comment dito yo. Tutuloy pa ba nila yung impeachment ngayon? Sinayang lang nila oras at pera ng taong bayan sa palabas nilang Quadcom. Totoo. Totoo 'yan. Problema dyan sa mga nagsusulong yan eh. Pinagpapalagay pa yung mga hindi naniniwala sa kanila eh, mga tanga, mga bobo. O di kayo na matalino, kami na bobo. Diba? Kayo na magaling, kayo na tama, kayo na banal, kami na bobo, kami na din nag-iisip. Diba? Kung gusto nyo lang din ng patas, kung gusto nyo lang din na imbestigahan yung korupsyon, umpisahan nyo sa Office of the President, Office of the Vice President, Senate, Congress, LGUs. Lahat yan, damay-damay. Alam nyo ba sino may pinakamalaking confidential fund? Ito hindi sinasabi to eh. Hindi sinasabi to ng mga makabongbong eh. Dito sinasabi ng mga makabongbong Marcos. Alam nyo ba kung sino may pinakamalaking confidential fund? Office of the President. Office of the President, mga boss. Meron ba ni isa na congressman nagsalita laban dyan? Oh. Kita nyo? Yan, may nagsasabi, dotae pala to, gago ka pala eh. Naglalagay ka na naman ng kulay sa akin eh. Magandang gabi mga boss. Good evening, good evening. Yan ang problema.
Yan ang problema natin dyan sa mga hearing-hearing na yan Tapos sasabihin, didikit nyo ako sa mga politiko. Yan ang problema sa inyo Pag pupunta ako sa isang rally na ganyan, sasabihin nyo, ano ko, Dilawan. Pag pupunta ako doon sa isang rally, sasabihin nyo, DDS ako. Hindi ko kayo maintindihan kung saan nyo ako gustong ilagay Di ba? Hindi ko maintindihan saan nyo ako gustong ilagay Kung impeach at impeachment lang din ang pinag-uusapan, ako ang personal kong paninindigan dyan, impeach natin lahat. Kung impeachment lang ang pinag-uusapan, impeach natin lahat. Pag-resignin natin lahat. Ganun lang naman kasimple yun mga boss. Good evening mga boss. O ngayon, merong 200, ayan, sige. Pag-usapan naman natin, yung 200 pesos doon sa, komite. Mga boss, huwag kayong magpapauto kay Martin Romualdez. Tandaan nyo to Huwag kayong magpauto kay Martin Romualdez. Kung pumasa yan sa komite, yung dagdag na sahod na 200 pesos, yan ay pinaglaban ng mga manggagawa. Tatandaan nyo yan Tandaan nyo mga boss, last year, Pebrero pa, pumasa sa Senado yung legislated wage increase. Hindi alam ng lahat to. Last year pa, nung Pebrero, pumasa sa Senado ang legislated wage increase. Ngayon lang kumilos ang Kongreso. Pansinin nyo, bakit sila biglang kumilos? Para may pampabango? Komite pa lang yun Hindi pa nga tumataas sa plenaryo, di pa nga tumataas sa bicameral, di pa tumataas sa presidente. Magpapabango lang yung mga politiko. Pero ang dapat nating pasalamatan, yung mga manggagawa at yung mga nag-iingay. Bakit tayo magpapasalamat sa mga politiko? Ba't tayo magpapasalamat sa mga congressman? Trabaho nila yan Bakit tayo magpapasalamat sa mga yan? Pinapalubag lang nila yung loob ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Sus naman, pinagtatakpan lang nila yung mga issue nila. Nasaan na yung nasaan na yung issue sa budget? Nasaan na yung issue sa PhilHealth? Nasaan na yung issue sa sa mga blanco diyan sa Bicameral Conference Committee report? Bakit walang nagsasalita na congressman at senador diyan sa mga blankong item sa Bicameral Conference Committee report? No other than Stella Kimbo. No other than Stella Kimbo has confirmed that there are blank items in the Bicameral Conference Committee report. Yung presidente naghahanap ng blanco sa GAA, kundi ka ba namang ugok na presidente? Di ba? Kundi ka ba naman ugok na presidente, naghahanap ka ng blanco sa GAA. Wala sa GAA ang blanco. Ang blanco nasa Bicameral Conference Committee report. Bakit kayo naghahanap ng blanco sa GAA? Puta, wala doon yung blanco. Ang blanco nasa Bicam report. Stella Kimbo said, that's the staff did the technical work. Kayong mga congressman, kayong mga senador, mag-review nga kayo ng parliamentary procedures. Kapag merong blanco doon sa mga batas, doon sa enrolled bill, sa plenaryo yan pinag-uusapan. Hindi po pwedeng pirmahan, hindi po pwedeng lagyan yan ng mga staff. Sus naman talaga. 'Di ba? Ganun lang naman yun Tapos anong sasabihin? 'Di ba? Wala nagsasalita na senador at congressman, lahat nagtatakipan ng tae. Walang nagsasalita, lahat nagtatakipan ng tae. 'Di ba? Yan meron may nagsasabi, DDS ka, sabi ni Menard Palorcana. Bago lang siguro to. Yan lang ang binabanggit natin. Wala sa GAA ang blanco. Alam niyo mga boss, ito papaliwanag ko sa inyo Before the GAA becomes an act or a law, bill yan, di ba? General Appropriations Bill. One of the basis of that law for it to become a law is the Bicameral Conference Committee report. Now, there are blank items in the Bicameral Conference Committee report, and that is what we are questioning. Diyos ko, may presidente tayong ugok. Diba? May presidente tayong ugok. May presidente tayong
Sinabi niya, I have read the 4,000-pager GAA. Diyos ko po, wala dyan ng blanco, Mr. President. The blank items are inside the Bicameral Conference Committee report. Now, yan yung binabanggit ko. If we are for accountability and if we are against corruption, then we should speak against BBM. We should speak against the Marcos government. We should speak against the congressmen. We should speak against the senators. Now, bakit ganun? Isa lang pinupunterya. Bakit isang opisina lang pinupunterya? Holier than daw tayo dito? Pabanalan? Pabaitan? Tapos anong sasabihin ninyo? Tapos sasabihin ninyo, DDS-CLE. Pumunta nga ako sa rally, oh. Bahagi ako ng CCGG. Parte ako ng Citizens and Clergy for Good Governance. I went there because I support the cause. Diba? Ano ba naman kayo talaga ng mga, mga... di naubos ngayon yung mga script ninyo. Sabihin mo kay Castro na mag-ingay sa Senado. Ito mga boss, may tanga na nag-comment, oh. Sabihin mo kay Castro mag-ingay sa Senado dahil kaalyado mo. Hoy, Evergreen. Una, lumabas ka muna sa account mo. Tignan mo yung profile picture mo, Ibon. Tangin ng profile picture yan, Ibon. Pangalan mo, Evergreen. Labas ka muna sa tunay mong account, ha, Evergreen. Hindi ko kagrupo si Franz Castro. Ibang grupo yun. Kung may problema kay Franz Castro, dumugin nyo doon sa niya. Dumugin nyo doon sa Facebook page niya. Huwag sa akin. Huwag nyo hanapin si Franz Castro sa akin. Di ko kagrupo yan. Talaga tong mga to eh. Sabi ni sino to? Ni Rev Up. Tignan nyo yung profile picture ni Rev Up, oh. Bahay. Rev Up, sabi mo, leftist yan. Ingat kayo. Putangin na mo, Rev Up. Kung pagiging kaliwa ang paglaban sa korupsyon, yung pinakakaliwa, yun ako. Kung pagiging kaliwa ang paglaban sa mga politiko, yung pinakakaliwa ako. Ba't ko itatanggi yan? Next script, ha? Mag-isip kayo ng maganda-gandang script. Rev Up, palitan mo rin profile picture mo. Bahay profile picture mo eh. Si Menard Palorcana, sabi niya, wag ako DDS. Menard! Happy Chinese New Year, Menard! Dito lang tayo sa tama. Kung nasasaktan kayo dahil sa pagsasalita ng tama, kayo ang may problema. Kung nasasaktan kayo dahil tinatamaan yung mga sinasamba nyo na politiko, kayo ang may problema. Pero di ko yan i-take against sa inyo. Bahagi kayo ng pinaglalaban namin. Bahagi kayo ng pinaglalaban ng number 85 Kamanggagawa Party List. Kaya kahit pa kayo dyan, mag-threat pa kayo, naaalis kayo dito sa TikTok, aalis kayo sa kung saan man, pues di ako natatakot. Hindi to airport para magpaalam kayo. Ha? Hindi to airport para magpaalam kayo. Naglalag daw. Naglalag. Nagagalit na naman kasi ako eh. Lag ba? Hello. 1. Hello. 1, 2, 3. Hello. Lag pa rin? Ito. Okay na? Lag. 1, 2, 3. Ito na? Meron pa? Okay. Okay na. Okay na. Ayan. Ang dami nanonood. 2,000 tayo nanonood ngayon. We are being watched all over the world. Pwede bang pakilagay saan kayo nanggaling mga boss? Balagbagan with Eli San Fernando. Bullseye kayo ngayon lahat, di ba? Hindi nyo ako maikakahon. Hindi nyo ako maibabasket sa kung saan yung gusto. Kita nyo, inakusahan ninyo ako na dilawan. Inakusahan nyo ako na kay Trillanes. Putang ina, di ko naman kagrupo yun. Inakusahan ninyo ako, kagrupo ko si Trillanes. Di ako naniniwala sa sundalong kanin na yun eh. Inakusahan ninyo ako, NPA. Di ako naniniwala sa mga NPA. Inakusahan nyo ako, dilawan. Ayaw ko sa mga dilaw. Saan nyo ako ngayon ilalagay? Di ba? Ganun lang naman yun. Pag pinaglalaban natin, issue ng manggagawa, kahit anong kulay nyo, issue natin lahat yan. Ang provincial rate, issue natin lahat yan. Ang mababang sahod, issue natin lahat yan. Tandaan nyo, hindi dapat ipagpasalamat kay Martin Romualdez yung taas sahod ng mga manggagawa. Never ako magpapasalamat kay Martin Romualdez sakaling itaas ng Kongreso ang sahod ng mga manggagawa. Trabaho nila yan in the first place.
Talaga itong mga to, number 85 ka manggagawa party list, yan ang party list ko. O yan, ang dami nagsasabi, tama oh. Ang dami nag-a-agree oh. Iba-ibang kulay oh. Merong pula, merong asul, merong berde. Huwag nyo akong ilagay sa kung saan nyo ako gustong ilagay. Iso ng manggagawa ang iso ko dito. Nagagalit na naman. Ngayon lang uli ako nag-like na ganito kasi busy, kakaikot eh. Para sa'yo, agree po ba kayo na i-extend ng eleksyon ng barangay at SK official? Tanungin natin, ano ang objective ng pag-i-extend ng barangay at sangguniang kabataan? Anong objective? Pamumulitika na naman yan eh. Tama mo, inuuna ng mga politiko. Issue ba yan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Tanungin natin, sino ang nagkakamada ng boto ni Mayor? Sino nagkakamada ng boto ng mga SK? Ay ng mga congressman. 'Di ba mga kagawad, mga kapitan, mga SK? Yan pinakikilos ni congressman, yan pinakikilos ni mayor para ayusin yung boto niya pagdating ng eleksyon. O sino pinakikilos ni senador? Ng mga senador, 'di ba mga kapitan, mga kagawad, mga SK official? O. Bakit gustong i-extend yung termino nila? Sasabihin para naman matupad nila yung kanilang tungkulin bilang mga barangay at sangguniang kabataan official. Keso 2 taon, keso 3 taon, keso 1 taon. Kung gusto ng mga opisyal na yan na gawin yung trabaho nila, magagawa nila. Kahit di mo i-extend. Sus naman. Ganun lang naman yun. O, number 85, ka manggagawa party list. Ang party list ko. Ako ang first nominee niyan. O, kaya dun sa tanong, ikaw ba, Eli, ay pro-impeachment? Ikaw ba ay ganito? Ikaw ba ay ganyan? Ang hirap naman kasi sagutin kasi ang gusto nyo sagot, yes or no lang eh. Ang sagot ko dyan, kung impeachment lang at accountability, hindi lang impeachment ang paraan para mag-demand ng accountability. Pangalawa, kung gusto nyong impeach natin lahat. Imbestigahan natin lahat. Wala namang ganyan nagsasabi. Tayo lang nagsasabi ng ganyan eh. Oh, ito, nag-comment si Johnny Wise, oh. Si Johnny Wise. Ito, sabi ni Johnny Wise, hindi na kami magpapauto sa mga komunista. Sino bang komunista dito? Johnny Wise, ha? Ano bang problema mo? Komunismo? Hindi mo problema yung presyo ng bilihin? Gago ka pala, Johnny Wise eh. Hindi mo problema yung provincial rate? Yun talaga problema mo? Ha? Hindi mo problema na zero ang budget sa PhilHealth? Hindi mo problema yung mataas na presyo ng kamatis? Yan talaga problema mo? Talaga tong mga to eh. Huwag po masyado high blood. Nawawala po cuteness mo. Sorry. O, kiss na muna. Kiss, 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 kiss. Pro-China ka ba? Ayan na naman mga tanong ninyo eh. Diba? Kaya sa tanong na, ikaw ba, ano ang tingin mo sa impeachment, Eli? Ano ba talaga ang posisyon mo dyan? Una, hindi ako naniniwala na ang awayan ng mga politiko ay makakapagdala ng pagkain sa mesa ng mga manggagawa. Pangalawa, hindi ako naniniwala na ang awayan at impeachment mapapababa ang presyo ng mga bilihin. Pangatlo, hindi ako naniniwala na ang impeachment mabubuwag niyan yung provincial rate. Pang-apat, I am for accountability. Accountability by all means. Ayun. Ganun lang kasimple yun. Lumalabas, Eli, one-sided ka lang eh. Sige nga, Bero. One-sided, lahat nga ng side, binabara ko. Lahat nga ng side, kinakalaban ko. Lahat nga ng side, tinutumbok ko. Left, right, up, down, diagonal. Ano pang one-sided doon? Bero, batiin nga natin si Bero ng good evening. Vero, good evening. Gising na, Bero. Vero, good evening. Talaga to si Bero eh. Good evening, Bero ha. Number 85 ka manggagawa party list. Number 85 ka manggagawa party list. Yan ang yan ang party list ko akong first nominee niyan. Yan oh. Dami-dami dito mga tao. Hindi nyo mauuto, matatalino mga manggagawa at ordinaryong Pilipino eh.
Number 85 tayo, mga boss. Number 85. Yan. Oh, may tumatawag sa akin. Yan. Huwag ka muna tumawag. Yung tumatawag sa akin. Tsaka ka na. Masarap pa kwentuhan. Magandang gabi, mga boss. Pwede bang pakilagay kung ano ang lugar na pinanggalingan nyo? Pwede ba ilagay natin number 85 space yung lugar? Isa-shout out ko kayo. Alright. Pabor po ba kayo na ibalik ang bitay sa Pinas at ipataw ito sa mga korap na politiko at pagbawi sa lahat ng ari-arian ng mapapatunayan? Oo! Yan. Yung mga hindi naman ordinaryo at pangkaraniwang tao yung nagnanakaw ng 15 million, 20 million. Palakasin natin ang justice system. Totoo. Pero tiyakin din natin na mananagot yung mga kurakot na mga politiko. Ang problema sa atin, pag nagnakaw ka ng 100 bilyon, senador ka. Pag nagnakaw ka ng isang dilatang sardinas, puta kulong ka. Pag nagnakaw ka ng 50 bilyon, congressman ka. Pag nagnakaw ka ng mangga, pumitas ka, puta kulong ka. O yan ang problema, kaya naiintindihan ko yung mga galit na galit sa mga politiko. O. Oh. 85 Las Piñas, 85 Pampanga, 85 Malabon, 85 Camarines Norte, 85 Cebu. Ang dami natin mga boss, puta na, ang dami natin. Maraming salamat sa suporta niyo mga boss. Maraming salamat. Maraming sumubok tumibag sa akin, maraming sumubok magpabagsak pero wala pang nagtatagumpay hanggang ngayon mga boss. Alam niyo kung bakit? Dahil magkakasama tayo, mas lumalakas tayo. Okay? Mga boss, meron akong balita sa inyo. Meron akong balita sa inyo. Type yes if you're listening. Type yes if you're listening, mga boss. Pakishare tong live natin. Type yes if you're listening. Meron akong balita sa inyo. Maganda tong balita ko sa inyo, mga boss. Type yes if you're listening. Yan. Yan, oh. Yes. Ang dami nag-ano. Dami mga nagko-comment. Ang dami mga nanonood. Ang dami. Yan. Mga boss, di ba may lumabas na survey? Yan, puta, usapang survey tayo. May lumabas na survey, yung Social Weather Stations, SWS survey. Okay? Ngayon, mga boss, isipin nyo to ha, walang paayuda ang kamanggagawa. Walang pa-billboard, walang pa-tarpaulin, walang pa-grocery, walang pa-artista ang number 85 kamanggagawa party list. Kalain nyo yun. Tumaas sa survey ang number 85 kamanggagawa party list. Dinaig yung mga party list na napakaraming billboard, na napakaraming advertisement, bilyon-bilyon kung gumastos. Ibig sabihin maraming naniniwala sa number 85 kamanggagawa party list. Maraming naniniwala na dapat buwagin ang provincial rate. Maraming naniniwala na dapat itaas ng sahod ng mga manggagawa. Tumaas ang kamanggagawa party list. Ngayon, may request ako sa inyo mga boss. Kung galit kayo, kagaya ko, ikampanya nyo yung kamanggagawa party list. Problema, hirap sa atin. Naniniwala kayo sa akin, naniniwala kayo sa pinaglalaban natin. Ayaw nyo ikampanya yung kamanggagawa party list. Simple lang naman mga kampanya eh. Kampanyahan nyo yung pamilya nyo, kamag-anak ninyo, katrabaho ninyo. Hindi tayo magpapagawa ng maraming tarpaulin. Ang mahal ng tarpaulin. Tandaan nyo to ha. Pag malaki ang ginastos sa eleksyon, sure ako, mas malaki ang babawiin. Kita nyo, sinong number 1 na ad spender? Sino number 1? Sina Camille Villar, di ba? Kalain nyo yun. Puta, 1 bilyon ang ginastos ni Camille Villar sa advertisement. Magkano ang sahod ng congressman at senador? Nasa 300,000 lang kada buwan. O saan babawiin yan ng mga politikong yan? Yung pinagagastos nila. Sige nga, isipin nyo ngayon. Bakit kagagastos ng 1 bilyon para sa isang trabaho na may 300,000 a month lang na sahod? Di nyo ba naisip yun? Pag malaki ang ginastos, mas malaki ang babawiin. Kaya mag-isip-isip tayo mga boss. Ba't galit na naman ang muka mo? Okay? Tumaas ang number 85 kamanggagawa. Tandaan nyo, ipapanalo natin tong party list na to mga boss. Papanalo natin to. Kung gusto nyo na maiupo ang number 85 kamanggagawa, ikampanya, paingayan pa natin sa lahat ng pwede nating paingayan mga boss.
Kung ayaw nyo, di wag. Kung gusto nyo doon sa mga payaso, doon sa mga artista, doon sa mga kurakot, doon kayo. Kung ayaw nyo sa akin, okay, walang problema. Kung ayaw nyo sa nagmumura, o sige, doon kayo sa mga hindi nagmumura, pero tinatarantado kayo araw-araw. Oh. Number 85, Kamanggagawa Party List. Yan ang party list ko. Hindi ako aatras sa laban na to. Papanalo natin to pare-parehas mga boss. Pag nanalo ka ba, alisin mo dynasty sa politiko? Oo, pero hindi yan nakasalalay lang sa akin. Ang problema, 300 ng congressman. 300 ng congressman. 300 plus. Alam nyo bakit hindi mabuwag-buwag ang kontraktualisasyon? Kasi mga putang ng mga congressman at senador, mga negosyante. Kagaya rin yan ng political dynasty. Bakit hindi mapagbawal ang dynasty? Kasi yung mga nakaupo, pamilya. Tignan mo mga rebelya. Pamilya, bilyar, pamilya, recto, pamilya. Tangina, Pamilya Incorporated. Talaga tong mga to Idol, anti-Duterte ba kayo? Ano ba naman talaga yung mga tanong ninyo Anti-kupal ako, yun. Kung kupal ka, yun. If the shoe fits, anong kasabihan yun? If the shoe fits, if the shoe fits, then thank you. Idol, kahit anong sabihin mo, mali pa rin ang hanap ninyo. That's the essence of democracy, mga boss. Kita ninyo, hindi ko kayo pinipigilan mag-comment, hindi ko kayo pinipigilan mag-ano. Yung iba takot tine-turn off comment Ako, di ako magta-turn off comment. Kalayaan nyo magsalita pero may kalayaan din akong punahin kayo, kupalin kayo. Ganun lang yun. May trade-off na tinatawag. Idol, ikaw na lang tumakbo. Ikaw boboto namin, number 85, Kamanggagawa Party List. Yes. Sa'yo kami kong, pero sana wag kang tumulad kay Buesita. Sino ba yun? Busita. Di ako kagaya dun. Iba yun Tandaan nyo mga boss ang pinakamaingay sa provincial rate, noon wala nag-uusap dyan sa provincial rate, dito sa TikTok, dito sa Facebook, wala tahimik Pero dahil sa pag-iingay natin, electoral issue na yan, issue na ng marami yan, provincial rate. Kaya kung gusto nyo na mabuwag na provincial rate, number 85, Kamanggagawa Party List. Ako ang first nominee. Hindi nyo makikita sa balota yung pangalan ko, ang makikita nyo doon, number 85, Kamanggagawa Party List. Sila naglolokohan, nagnanakawan, nagpoprotektahan, di nila naiisip ang casualty, taong bayan, manggagawa. Tama! Tama! Puro na lang away, puro na lang bangayan, puro na lang bangasan ng mga politiko, tapos gusto nila tayong sumali sa away nila. Pukin ang ina nyo mga politiko kayo. Ganun lang kasimple yun Sino po ang hindi dapat namin iboto? Marami. Ako, nagka-campaign against ako sa mga bilyar Iyoko dyan sa mga bilyar Tot sa maaaring 3 tulpo sa Senado. Yan. Pansin nyo mga tulpo, tahimik ngayon. Walang sinasabi mga tulpo ngayon. Ayan lang, mag-isip-isip tayo mga boss. Wala silang sayo. May kasama ako dito na nagagalit Joke. Tingnan mo mga tulpo tahimik. Talaga tong. Pero kalain yun, ang lakas nila sa survey, puta. Number 1 tulpo. Hayop. Ayan si Johnny Wise. Si Johnny Wise nagko-comment Ay nako, Johnny Wise, alis, Yupi. Alis ka dito, Johnny Wise. Nakasuporta kami. Boss, nakasuporta kami sa Kamanggagawa. Lahat na rider na kinupal ni Blue Up. Tangina, laban tayo mga boss. Eli, kapag ikaw nanalo, babanatan mo ba ang oligarko? Binabanatan ko na nga Alam nyo mga boss, kung tingin nyo, clout chasing lang to. Kung nagka-clout lang ako para sa views, para sa ganyan. Puta, hindi ko i-risk na makasuhan ako kinakasuhan ako Yung security ko, naka-put on the line Ibig sabihin, hindi lang to for the views. Ibig sabihin, hindi lang to para sa may mai-upload na content. Seryoso tayo dito mga boss. Lalabanan natin yung mga yan. Pero hindi ko kaya mag-isa yan.
Pag nanalo ang number 85 ka manggagawa, mag-isa lang ako doon, puta 299 na mga ahente ng mga oligarko, mga kapitalista, mga malalaking negosyante nandyan. Kaya kailangan natin magsama-sama. Number 85 ka manggagawa, party list tayo, ha? Sino-sino kasama mo sa kamanggagawa, I have nothing against you kahit kakamping ka, puro manggagawa kami sa kamanggagawa. Dahil ang kamanggagawa, puro mga manggagawa at ordinaryong Pilipino nandyan. Tama! Eto, ang ganda ng comment, oh. May babasahin akong comment, mga boss. Sana matuto tayo dito. Huwag tayo magpabudol sa awayan ng mga politiko. Magbabati rin yung mga yan kasi magkakauri sila. Tama! Nililito lang nila tayo, hinahati. Kasi pag nagkaisa tayo, lagot sila. 85 ka manggagawa lang, lumalaban dyan sa mga yan. Walang kulay. Hindi pink, hindi berde, hindi asul. Basta hindi bias, idol. Lalaban talaga tayo, kaya hindi nyo ko hindi nyo ko maiba-basket sa kung saan nyo ako gusto i-basket eh. Hindi ako Dilawan, hindi ako Catrillanes, hindi ako NPA, hindi ako naniniwala sa pare-pares na mga yan. Kaya number 85, kamanggagawa, party list tayo. Ha? 200 pesos wage increase, totoo ba? Sa komite pa lang pumasa, wag muna kayo magpasalamat at wag kayong matuwa. Hanggat hindi nagkakatotoo yan. Sa komite pa lang, first reading pa lang yan mga boss. Alright? At kung sakaling maging batas yan, wag kayong magpasalamat kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Tangin ang mga yan. Pinaglaban yan ng mga unionista, pinaglaban yan ng mga manggagawa. Ba't ako magmamakaawa dyan sa mga politiko na yan? Ano, magte-thank you, ulol. Sumukod ako nung nakaraan sa harapan ng Kongreso. Hindi ako nilabas ni Stella Kimbuaya at ni Martin Romualdez. Wala namang lumabas na congressman. Nandun ako sa harap mismo ng gate, South Gate. Walang lumabas. Tinanong ko, may pasok po ba congressman? Putang ina, wala daw pasok. Ang swerte ng mga congressman. Friday, walang pasok. Tama ba yun? Friday, wala silang pasok. O Friday, walang pasok. Pero mga manggagawa, Monday to Friday, may pasok. Pag na-late ka, bawas sahod. Ang congressman, kahit alas 2 ng hapon pumasok, walang bawas. Ano corruption mo? Ano masasabi mo sa BICAM issue? Issue talaga yan. Transparency issue yan, mga boss. Ang daming manggagawa, galit din dyan, oh. Kasi yun, nagpa-viral. Dami, oh. Issue ng transparency yan. Banatan natin sila lahat. Yes, mga boss. Oo, nandun ako sa EDSA kanina. Panoorin mo yung video ko. May video ko. Hindi po ba kayo liberal party dati? Putang ina. Hindi ako naging liberal. Never in my life. Eto i-record nyo na. I-record nyo na to. Kahit balibalik ta rin nyo yung kasaysayan ni Eli San Fernando. Never in my life ako naging liberal party. Hindi ako ma-affiliate dyan. Mga dilawan. Pakis daw muna. Yes, break. Ito, galito. Ang dami na natin. Temo, may kita mo. Dami nagagalit dahil sa akin. Sige, magalit tayo lahat. Boss, putang ina talaga mga congressman. May nag-comment kahapon. Sabi nung comment, tangin na talaga ng mga politiko, tuhugin ng kawayan at gawing daing yung mga yan. Ayan. Number 1 sa balota, number 85. Yes, number 85 ka manggagawa party list. Pag nanalo po ba kayo, automatically mabubuwag ang abolition ng provincial rate? Hindi po. Pero isusulong ko yan doon sa Kongreso. Makikipagbakbakan tayo doon, makikipagdebate, makikipaglaban. Yan ang gagawin natin. Okay? Idol, ito may nag-comment. Idol, ano pong masasabi ninyo sa mga pinapatawag na vlogger sa Kongreso? Patawag nyo rin ako! Patawag nyo ako. Mga politiko na yun, mga balat sibuyas, ipatawag nyo ako dyan. Puro kayo balat sibuyas dyan.
Pag tinamaan ego nyo, pag tinamaan pride nyo, sasabihin nyo, mga bayaran, mga troll na vlogger, gago pala itong mga politiko na to, yung mga balat sibuyas. Hindi dapat kayo naging congressman at senador kung balat sibuyas kayo. Magsiuwi kayo doon sa mga magulang ninyo. Ha? Magsiuwi kayo doon sa mga magulang nyo kung mga balat sibuyas kayo dyan. Tapang mo, tirahin mo sila Tulfo. Sinabi ko na nga eh. Oh, Rapi Tulfo, bakit tahimik ka? Ha? Oh. Sino pa yung mga Tulfo na nandyan? Tahimik kayo pag isyo ng mga manggagawa. Pag maliliit na mga tao, yun ang pinupuntiryan ninyo. Oh. Pag maliliit na tao, yun ang ano nyo, yun ang pinupuntiryan ninyo. Pero pag malalaki, mga politiko, mga oligarko, di nyo mapunterya. Bakit? Sino nasa likod nyo, mga Tulfo? Ha? Talaga tong mga shutdown everything. Ugok talaga presidente natin, mga boss. May ugok tayo na presidente. Biruin mo, shutdown everything. Pag inano daw sa Supreme Court, shutdown everything. Tanga. Presidente ka pero ang tanga mo. Walang shutdown, walang government shutdown na tinatawag. Meron reenacted budget. Ugok na presidente, oh. Reenacted budget ang tawag dyan, hindi government shutdown, no? Sa US. Boss, isama mo ko dyan. Makikipagpatayan ako para sa kamanggagawa. Salamat. Oh. Solid kamanggagawa. Ito, si Mondal, oh. Mondal. Kaka-tune in mo lang siguro. Ikaw na lang naniniwala sa comment mo. Ikaw na lang naniniwala. Sabi ni Mondal, pinklawan daw. Sabi ng mga pinklawan, DDS ako. Sabi ng mga DDS, pinklawan ako. Sige, saan ako po posisyon? Sige nga. Mahilig kayo sa kulay-kulay eh. Oh, solid ka manggagawa. Number 85 ka manggagawa tayo mga boss, ha? PBB, eto, may nag-comment, oh, PBBM lang malakas. Sabi ni Marlon Pabiliar, 21. Marlon, batiin nga natin si Marlon ng good evening mga boss. Batiin nga natin si Marlon ng good evening. Marlon, good evening. Sabi ni Marlon, no? PBBM lang malakas. Marlon, good evening. Good evening, Marlon. Talaga to si Marlon eh. Di bali ng walang panggisa, di bali ng walang PhilHealth, di bali ng di makapag-aral yung mga anak, di bali ng mahal ang pamasahe, di bali ng mahal ang gas, basta PBBM forever. Talaga, ang lakas ng tama mo. Di ba? Sir, si Magalong, anong opinion mo? Di mayor ng Baguio. Mga taga Baguio kayo magsalita kung ano si Magalong. PBBM lang malakas ang tama. Yun, tama. Si PBBM lang malakas ang tama. Oh. Number 85, pwede bang pakilagay yung mga lugar ninyo mga boss? Number 85, space yung lugar. Number 85, space yung lugar. Ang dami nating nanonood. Dalawa ang live natin mga boss. TikTok, meron din sa Facebook. Meron tayo sa TikTok, meron tayo sa Facebook. Good evening mga boss. Good evening. We are live for 43 minutes. Isang oras na balagbagan with Eli San Fernando. Solid ka manggagawa, number 85, Quezon City, Valenzuela, Cavite, Cavite, Malabon. Ayan, ang dami ng mga taga Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Batangas. Ang daming OFW na nanonood ngayon. Dasmariñas, Cebu. Number 85 sa puso mo. Number 85, yes. Davao City, San Pablo, Laguna. Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Solid. Number 85, pasulidin natin mga boss, paingayin natin, paalingaw-ngawin natin sa buong Pilipinas ang number 85 kamanggagawa party list. Truly independent, walang nagpopondo. Yan. Wala akong pagkakautangang loob kundi lahat ng boboto at nangangampanya para sa number 85 kamanggagawa party list. Ang dami natin, no? 85. Alright. Napagod na ako dun, ha. Puro galit. Hello, Tito, from Isabela. Oy, mga taga Isabela, mga kamag-anak ko. Hello, naimbag nga rabi. Kada kayo amin na po, mga kakabsat, kinsan, family.
Solid ka manggagawa. Sino ang solid ka manggagawa dito? Type solid ka manggagawa. Lahat ng solid ka manggagawa. Type solid ka manggagawa. Yan. Ganun. Biglang ano. Lahat ng solid ka manggagawa. Type solid ka manggagawa. Yan o. Solid ka manggagawa. Solid ka manggagawa. Yes, Ilocano ako. Pero basit laing ti Ilocano speaking skills. Solid ka manggagawa. Okay. Yun lang mga boss. Yan ang usapan natin ngayong gabi. Bukas ulit magla-live tayo. Nasagot ko nawa ang inyong mga concern. Nasagot ko nawa ang inyong mga agam-agam. Ang inyong mga pinuputok na mga butsi ninyo. Kung kayo ay nagagalit, galit din ako. Tandaan nyo, isang party list lang ang iboboto sa party list, okay? Isa lang. Isa lang din ang party list na pinakamaingay pagdating sa provincial rate. Walang takot na nakikipagbakbakan sa mga kupal na mga politiko. Number 85 ka manggagawa party list yan. Okay? Ikampanya nyo po number 85. Alright? Maraming salamat mga boss. Sa isang gabi ng kwentuhan, isang oras ng kwentuhan, isang oras ng balagbagan, diretsahan lang tayo mga boss. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Tanginang tagline yan. Ano? Mike Enriquez. Sumalangit nawa. Mike Enriquez. Alright, solid ka manggagawa. Number 85. Shout out sa mga taga Muntinlupa. Shout out sa mga taga Region 4A. Shout out sa mga taga Laguna, Batangas, Cavite, Quezon, Rizal. Okay? Shoutout sa mga taga Dubai. Alright, magandang gabi sa inyo mga boss. Mabuhay mga manggagawa. Buwagin ang provincial rate. Taas ang sahod ng mga manggagawa. Pababain ang presyo ng mga bilihin. Number 85 ka manggagawa party list sa 2025. Alright? I love you mga boss. Kiss daw muna. Next, bukas ang ating topic. Pwede bang